How many of you are excited for God's Word today? Yes? Pwede ba tayo mag-pray muna before we start? Let's bow down our heads and let's pray. Amen. Father in heaven, we come to you, Lord God, this day, and we thank you for a wonderful time of worship. Lord, we give to you the glory and honor, Lord God. And Lord, we thank you because you hear our cries, Lord God. You hear our prayers, Lord God. And Lord, we know that you are a God that can do anything, Lord God. And we believe, Lord God, whatever we ask in your name, according to your will, it shall come to pass. Lord, right now we believe in your name, and we ask, may you teach us how to pray, Lord God. We commit this time of studying your word. Be with us, Lord God. Speak to us in Jesus' name. And somebody say, Amen. Let's give him the best clap of praise. Amen. Hello. Mag-introduce muna ako para sa mga hindi po nakakilala sa akin. Hello everyone. I am Kuya Francis Viray, and I am one of Pastor Jerry's Primary 12. And I'm here to talk about effective prayer. Can you say effective prayer? Pwede nyo malakasan? Effective prayer. Isa pa, effective prayer. Ayan. It says in Matthew chapter 18, verses 18 to 20, this will be our key verse for the rest of this month. It says here, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. Amen? Sabi dito sa binasa natin, what if two of you on earth agree about anything, it will be given to you. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ilan ba tayo dito? So hindi lang tayo dalawa. More than two tayo dito, tama ba? So sabi sa Bible, sabi sa binasa natin, if we agree on something in prayer, it shall come to pass. So anong gusto nyong ipag-pray? Manalo tayo sa loto? Pag sabi sa Bible, kapag pinag-pray daw natin, mananalo tayo. Sinong tataya? May tumatay ba sa loto dito? Wala naman. Sino sa inyo, kapag nagpe-pray kayo, naniniwala kayo na didinggin talaga ni Lord yung prayer nyo? Amen. Sino sa inyo for the past weeks, meron kang prayer na tinupad ni Lord? Can I see your hand? Ayan. Probably, pinag-pray mo na pagalingin ka ni Lord kasi meron kang ubo, meron kang sore eyes, for example, at dininggin ni Lord yun. Meron sa inyo siguro nag-pray, Lord, isama mo ko sa top doon sa klase namin. Kasi tama ba, natapos na yung First core, ano ba tawag ngayon? First grading. Sino sa inyo pinag-pray nyo yun? Lord, top 30 lang, Lord. Lord, miracle, Lord, top 30. Hindi, pinag-pray mo, di ba, top 10? Ano pinag-pray nyo? Top 1? May nagpe-pray ng top. Yung iba, pa-humble, Lord, top 6. Yung talagang may specific Kasi alam mong, top 1, medyo So, Lord, top 8. Yung mga pray, sino nag-pray ka na naging top ka this grading? Can I see your hands? Amen. God is good. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. It is amazing that God's ears are always ready to listen. Na-amaze ba kayo doon? Kasi bakit? Alam nyo ba minsan mas mahirap pang kumonekta sa tao kaysa sa Diyos natin. I'll give you an example. Lahat tayo dito, karamihan sa atin dito, meron tayong mga cellphones. Tama ba? Sino sa inyo, ayaw na ayaw mo, yung feeling na may tinatawagan ka, tapos ilang tawag yung dapat mong gawin bago siya sumagot? May ganun ba kayong kaibigan? Ang gusto kasi natin, di ba, kapag tumawag ka, mga 2 ring, di ba meron tayo nasa isip natin, parang, eto pag lumagpas ng 5 ring, iinit talaga ulo ko. So, ring siya, tapos binibilang mo yun sa isip mo 1, 2, kring. Okay, siguro yung pang-4 na ring. Tapos may tumunog, ito na. Kring. Ring lang. Nangyayari ba sa inyo yun? O sa akin lang. Tapos, ang sasagot sa'yo, may sasagot, sorry.
the person you're calling to is busy and has no time for you. Dapat ganun yung yung sa mga telco. Walang time sa'yo, yung tinatawagan mo. Mamaya ka na lang tumawag. Di ba? Maganda yun, di ba? Sino sa inyo naaasar? Hindi naman naaasar. Pero parang, ang sama sa pakiramdam, na lalo na kapag emergency yung kailangan mo, di ba? Sino sa inyo mga nagtatrabaho, meron tayong protocol, di ba, na kapag nag-ring na ng 2 beses yung telepono, dapat sagutin mo yun. Kasi kapag yung boss mo narinig na nag-ring yun ng ilang beses, di mo sinagot, yari ka. Imagine nyo, mas mahirap ang kumonekta sa tao kaysa kay Lord. Kay Lord ganito. Lord, yung pag sinabi mo Lord, hindi nadadaan sa kung ano-anong line yun. San diretso yun? Sa tenga niya. Pag sinabi mong Lord, si Lord nakikinig agad sa'yo. Sino sa inyo na-amaze sa inyo na ganon? Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord, ang bait niya. Amen. All right, I have 4 points for today. This will be simple. This will be quick. Point number one, ang title natin for this afternoon is Effective Prayer. We want to know how to pray effectively. Make sense? Effective prayer. Point number one, if you want your prayers to be effective, you must have genuine good intention. Genuine good intention. It says in 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Sabi sa Bible, pag pinag-pray natin kahit anong bagay, didinggin niya. Pero bakit may mga times hindi nadidinig yung prayer natin? Tama ba? Kasi kung lahat ng prayer natin, tinutupad naman talaga niya, I'm sure lahat tayo dito milyonaryo na. Tama ba? Kasi pinagpipray natin na, Lord, patamain niyo po yung lucky number ko sa loto. Lord, maka-blackout po ako sa bingo ngayong gabing to. May mga mahilig ba sa bingo dito? Dumadayo ka ba sa mga barangay para mag-bingo? Wala naman. For our prayers to be effective, we must have genuine good intention. Meron akong storya. May 2 bata. Bata pa sila, maliit pa lang sila. Nag-pray yung 2 bata. Hindi sila magkakilala, magkahiwalay na storya to. Yung isang bata nag-pray siya. Sabi niya, Lord, di ba ganun yung mga bata mag-pray? Lord, sana po, ang pinag-pray niya, sana po, matanggap, hindi pala to bata, young people na tong mga to, na nag-pray. Sabi nung isang nag-pray, Lord, sana po matanggap na sa abroad si tatay. Yun yung prayer niya. Tingin niyo, good intention. Nag-pray yung isang bata, yung isang young people. Sabi niya, Lord, sana po maflatan po si tatay ngayong hapon na to. Alam niyo yung dininig ni Lord na prayer, yung nag-pray na sana maflatan yung tatay niya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung isang radical, kaya niya pinagpipray na makapag-abroad na yung tatay niya para wala na siyang bantay sa bahay. Para magawa na niya lahat ng gusto niya. Samantalang yung isa, nag-pray siya na sana maflatan yung tatay niya kasi gusto niya makasama yung tatay niya sa araw na yon. So, wala sa Bible to mga kapatid. Example lang ito. So, what is your intention? Why do you pray for your prayer items? Nagets nyo ba yung example natin kanina? Kasi minsan, maganda pakinggan yung prayer pero bakit mo ba talaga pinagpipray yung bagay na yun? For example, yung kanina, di ba? Ang sama pakinggan na pinagpray nung radical na, Lord, saan ka ba kunyari for example, di ba, yung network prayer dito. O sige, isa-isa tayo, pag-pray natin yung mga prayer item natin. Isa-isa, gaganda ng prayer. Lord, revival in this place. We pray for our campus. Tapos ikaw na, Lord, sana po, mapalatan po yung tatay ko. Ano magiging reaction ng mga katembo mo, di ba? Parang, wow. You're the most unique prayer item for this day. Tapos lumuhod ka pa, Lord, maplatan po yung tatay ko! Yung pala, ang ganda lang talaga ng gusto niya. Gusto niya makasama yung tatay niya sa bahay na yun. Kaya, nung araw na yun, kumuha siya ng pako at dininggin niya ang panalangin niya sa Diyos. What are the intention behind your prayer? Why are you praying to become a top student? Bakit mo pinagpipray na top student? Aba, syempre kuya. Kapag naglakad ako sa school, hindi na ako nakababa yung
ulo. Pag naglakad ako, kasi kuya, pag ang gusto ko talaga sa school, pag naglakad talaga ako dyan, talagang taas noo talaga. Pag top 1 ako, kuya, mapagmamalaki ko na yun, di ba? Top 1 ka na eh. May top 1 bang, wala naman top 1 na ganito, di ba? Bakit mo pinagpipray na maging top student ka? Is it just because you want to become famous at school? Bakit mo pinagpipray na manalo ka sa, ano ba yung sa PUP, may Mr. PUP ba? Mr. PUP. Pinagpipray mo, pinag-intercede mo pa yon. Lord, I pray, make me Mr. PUP. Bakit mo gusto maging Mr. PUP? Why are you praying for wealth? Yun sa mga nagtatrabaho dito, bakit mo gustong yumaman? Why are you praying for success? Why are you praying for a bigger life group? Bakit mo pinagpipray ng bigger life group? Is it because na gusto mo lang makita ng iba na ikaw ay pinagpapala, ikaw ay ginagamit ni Lord para mayroon kang malaking group, parang kasing ano mo lang yun eh, pride mo lang siya. Why are you praying for your partner in life sa mga nasa edad na rito? Nagpe-pray ka lang ba ng partner in life para, so that during night, the feeling that you can text someone and say that like, hello, kain na you? Di pa mi eh. And gusto mo lang yung feeling na may magsasabi sa'yo ng, ingat you, and sweet dreams. Di ba? Gusto mo lang merong nagte-text sa'yo noon. Pero really, kung gusto mo yung prayer mo maging effective, isik mo yung tamang intention behind the prayer. Hindi ko sinasabi na maling ipag-pray itong mga bagay na ito. In fact, we are praying for top students to arise dito sa church natin. Tama ba? Tama ba? Pero if your intention to become a top student is just for yourself, then medyo alanganin yung prayer natin dyan. But, take note, when your prayers are not just about you, then you have the right intentions. Kapag yung prayer mo hindi lang kasi para sa'yo. Kasi bakit mo gusto maging top 1? Gusto mo maging top 1 kasi gusto mong magkaroon ng influence sa school mo so that you can bring them closer to God. That's an example of a right intention. Amen? Amen. Amen. Point number 1 is, genuine good intention. Now, I have a tip for you. Pag nagpe-pray kayo, meron akong isang simpleng tip sa inyo. When you pray, keep it simple. Can you say it with me? Keep it simple. Sabihin nyo nga, simple. One more time, simple. Isa pa, last, simple. Simple. Sabi sa Matthew chapter 6, verses 7 to 8, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ano ibig sabihin ng verse na to? Ibig sabihin ng verse na to, hindi mo kailangan maging mabulaklak sa prayer mo para dinggin yun ni Lord. Walang sinabi sa Bible na kailangan mo maging mabulaklak. Sabi dito sa binasa natin, you should keep it simple. For example, meron ako mga example dito ng mga short but powerful prayers. Take note nyo to ha. Prayer item number 1. Ito, galing lang sa akin to for example. Kasi nakuha ko tong prayer item na to. Dati, isang umaga, papasok ako sa office and nagmamotor ako kasi dati nagmamotor si Kuya Francis. Nung panahon na to, ito yung panahon na sobrang busy namin sa office. Ang dami naming deadlines na kinukuha, sobrang busy namin. Tapos habang nagmamotor ako, nakita ko yung sunrise. Kasi ang aga ko pumasok na may hinahabol akong deadline. Tapos na-amaze ako dun sa, alam niyo yung kulay ng langit kapag ang araw ay sumisilip pa lamang sa horizon. Yeah, you know what I mean? Di ba, grabe yung kulay nung sky. Wow, sky. It was a mix of orange and some purple and some blue and, any color you're thinking of right now. And tapos sobrang stressed ko nun sa trabaho. Tapos nagmamotor ako nun.
So, tapos nakita ko yung sumisikat yung araw, naisip ko si Lord, sabi ko, teka lang, nung mga nakalipas na araw, sobrang busy ko pala sa trabaho, medyo nakalimutan kong, nagpe-pray pa rin ako, pero nakalimutan ko yung quality time ko kay Lord. So nagpray ako ng isang simpleng prayer habang nagmamotor. Ito siya, Lord, sabi ko, Lord, na-miss kita, payakap po. Napakasimpleng prayer, tama ba? Lord, na-miss kita, payakap po. That is one example of a simple prayer, but a very powerful prayer. Mas pipiliin ko pang i-pray ito kaysa dun sa prayer na maraming words, pero wala namang puso behind the prayer. Are you getting me? Last example of a short but powerful prayer. Lord, kailangan po kita. Simpleng prayer lang, tama ba? When you are alone in your room at night, kapag mag-isa ka lang, luhod ka doon, sabihin mo kay Lord, hindi mo na kailangan na mabulaklak na mga salita na Lord, you are my forever. Pwede rin naman, if that is the content of your heart, okay lang yan. Pero what I'm telling you is, hindi mo kailangang pilitin na magkaroon ng mabubulaklak na pananalita. When you pray, keep it simple. Like this prayer, Lord, kailangan po kita. Simpleng panalangin, pero if it is from your heart, super effective. Amen? Amen? Bigyan natin si Lord ng isang palakpak. Amen. Okay. Point number 2. If we want to have effective prayer, we should have a healthy relationship with God. It says in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, binasa natin to kanina, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sa isang tao na alam mong hindi ayos ang relasyon ninyo, tama ba hindi ka lalapit? Tama ba? For example, meron kang kagalit sa school. Kapag nakakasalubong mo yun sa school, di ba minsan iniiwasan mo, tama ba? Ganon din tayo sa relasyon natin kay Lord. Kapag alam natin na hindi tama yung relasyon mo kay Lord, mahihirapan ka lumapit sa Kanya. Meron ako example sa inyo, bata pa kami nito. Maliliit pa kami talaga ni Ate Isa nyo. Isang araw, si Daddy, si Pastor Jerry, aalis siya, pupunta siya sa isang conference, and kailangan niya ng bag. Yung mga bag, alam niyo yung bag? Yun, yung bag. Nangihiram siya sa amin. Tapos hinihiram niya yung bag ko. Alam niyo yung bag ko noon? Backpack na Looney Tunes. Alam niyo yung Looney Tunes? Si Bugs Bunny, sino ba yung mga Looney Tunes? Sino yung duck? Jasmine Curdy? Si Tasmania. Sino yung duck? Donald Duck, hindi si Donald Duck. Daffy Duck, si Daffy Duck. Tama ba? Si Enteng Kabisote, nandun din. Si SpongeBob, sumama na rin siya recent lang. So hinihiram niya yung Looney Tunes na bag ko. Bata pa talaga ako noon. Di ba mga bata, di ba? Pag gustong-gusto ko yung bag na yun, alam mo yung sobrang gusto mo yung bag, kahit na wala kang pasok, suot-suot mo, alam mo yung ganon? Ganon din kayo ng mga bata kayo. Yung sa'yo ate, Dora the Explorer pa nga yung bag mo, nakita ko eh. So, dahil gustong-gusto ko yung bag, hindi ko pinahiram yung kay Daddy. So, di ko alam kung anong bag nahiram niya. Si Ate Isa niya yung nakapagpahiram. So, mukhang pink yung bag na nahiram ni Pastor Jerry nung araw na yun. Nung kinagabihan na umuwi siya, may pasalubong siya, umuwi siya. Feeling ko nangaasar si Pastor Jerry nun. Ganda siya umuwi. Hello, Isa, anak! Nandito na si Daddy! Naalala mo ba to? Hindi mo naalala to. May feeling ko pinaparinig niya pa sa akin. May pasalubong ako sa'yo! Ay, yung pasalubong niya, balot ata yun o penoy. Paborito namin. Dati, yun yung mga di ba ang ganda ng mga pasalubungan namin, di ba? Daddy, have you brought me balot? So, ako dahil alam kong hindi kami okay ni Daddy, hindi ko siya pinahiram ng paborito kong Looney Tunes. Gusto rin niya ng Looney Tunes? Hindi ko siya pinahiram. Siguro habang sa conference, sa worship, umiiyak siya, hindi ko nahiram yung Looney Tunes si Francis. So, feeling ko lang din,
sinadya naman niya talagang hindi ako bilan ng balot kasi galit kami ng mga panahon. Pero ako, hindi rin ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa kanya para tanongin na, "Hi Dad, how's your day? Have you moved on? Because, Looney Tunes, not for you." So, dahil alam ko na hindi tama yung relasyon namin, hindi na ako lumapit sa kanya. I believe that that's also the way it works when our relationship with God is not okay. Tama ba? Ikaw ba naman, alam mong hindi tama yung relasyon mo kay Lord, hindi ka makakapag-pray ng tama eh. Tama ba? So, ikaw ba naman, alam mo na ikaw, kakakupit mo lang sa nanay mo. Wow, big time yung kupit mo, men. 300. World record. Last week kasi 250 lang nakupit mo. Ngayon talagang puro barya. Oh. Yung pagkakupit mo, talagang yung bulsa mo dito, lobo eh. Tapos magpe-pray ka kay Lord na, "Lord, pagpalain niyo naman po yung pamilya namin. Naghihikahos na po kami, Lord." Grabe, kaya pala naghihikahos kasi ninanakaw mo yung kita ng nanay mo. Tingin niyo ba didinggin ni Lord yon? Habang nagpe-pray ka pa, kumakalansing pa yung ninakaw mo, "Lord, pagpalain niyo po yung pamilya namin. Nauubos po, hindi po namin alam bakit saan napupunta yung kita ni nanay." Tingin niyo ba pagpapalain ni Lord yung prayer na yon? Hindi. Ngayon, kamusta ba yung relationship mo kay Lord? Kanina ba, nag-good morning ka man lang ba sa Kanya? Kanina ba, yung date nyo, probably every 6 a.m. or every 7 a.m., sinipot mo ba siya? Point number 2 natin, you must have a healthy relationship with God. Point number 3, ito, we will dwell on point number 3. You must have unwavering faith. Meron ka dapat pananampalataya na unwavering faith. James chapter 1 verse 6, "But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind." Sabi sa binasa natin, kapag ikaw nagpray ka na isang bagay, maniwala ka, kapatid. Meron ka bang prayer item ngayon na matagal mo nang pinagpipray? Sabi sa Bible verse sa binasa natin, believe. Meron akong storya sa inyo. Probably yung iba sa inyo, alam nyo na to. Maganda tong storya na to. Wala sa Bible to, story lang ulit to. Isang araw, may terrorist group na sumugod sa isang city. Ang ginawa nitong terrorist group na to, kinapture nila lahat ng tao dun sa city na yon, tapos pinag-divide nila according sa religion. Okay. So, dumating yung araw na papatay na ng mga terorista yung mga tao na divided sa mga relihiyon nila. Sabi ng terorista, "Okay, ganito gagawin natin. Since kami mga terorista, mababait din naman kami kahit ganito yung itsura namin, bibigyan namin kayo ng pagkakataong mabuhay. Itutulak namin kayo sa bangin." Mataas yung bangin. Pagbaksa ka ba talaga, patay ka. At meron kang pagkakataon na manalangin sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Kapag niligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo, papalayain ka namin. Ang ganda, no? Talagang walang kawala eh. So, nauna yung isa. Yung isa ay isang Buddhist. So, sabi dun sa Buddhist, "Handa ka na ba?" Handa na daw yung Buddhist. Sinipa siya dun sa sa bangin. Tinadyakan, bang! Nalaglag yung Buddhist. Side story lang. Alam niyo ba yung kinaiba ng nalaglag sa 10th floor kaysa sa 2nd floor? Hindi niyo alam? Hindi niyo alam. Yung nalaglag daw sa 10th floor, ganito. Pag nalaglag, bag! Yun yung sa 10th floor. Sa 2nd floor, bag! Buti naman, nag-gets nyo. Yung iba hindi naman nag-gets. Okay, balik tayo sa storya kanina. Buddhist yung tinulak, tama ba? Buddhist yun. Tinadyakan yung Buddhist. Bam! Ang taas eh. So parang yung kanina yung sa 10th floor, sumigaw siya, di ba? Sigaw kayo.
Naalala ngayon ng Buddhist na, teka lang, sabi ng terorista, mananangin daw ako dun sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Ang Diyos ng Buddhist ay si Buddha yata. So nagpray siya. Buddha, 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 Buddha. Kasi malalaglag na siya, nakikita niya yung sahig, lumalapit, nag-pray siya, Buddha, 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 Buddha. Nung nag-pray siya ng Buddha, nung malapit na siya sa sahig, lumipad siya, woo! Niligtas siya ni Buddha. Palakpakan yung mga Buddhist, yay! Nakalaya na. Nakalaya na siya. So tatawa na ako, alam ko kasi yung punchline. So alam niyo ba tayo natatawa? May sipon kasi ako, so parang pag natawa ako, baka bumulwa ko yung sipon. Wait lang. Hindi sipon yun. Akala niyo lang sipon yun. Okay, nasa na tayo? Buddhist yung kanina, di ba? Palakpakan yung mga Buddhist. Bakit? May sipon ba ako? Okay, sabi ng terorista, okay, mahusay. Okay, sunod. Muslim. Pinasunod yung Muslim. Oh, ready ka na. Nakita mo yung Buddhist kanina, nanalangin siya eh. Tinupad ni Buddha yung panalangin niya. Okay, ready na daw siya. Tinadyakan, bang! Sigaw! Nung nakita niya, naalala din niya na, ay, magpe-pray nga pala, sabi nung Muslim, ala. Nung malapit na siya sa sahig, dininig ni Allah yung panalangin niya, lumipad siya, woo! Ganun talaga yung sound effects eh, nagayahin niyo nga. Lumipad, palakpakan yung mga Muslim, woo! Grabe! Nakaligtas na rin yung Muslim. Sunod, Katoliko naman. Tinadyakan. Bang! Sumigaw! Isa pa, sama-sama naman kayo. Samahan nyo. Supportahan nyo naman yung kwento natin dito. Ang title nga pala nitong kwento nito ay, okay. Tinadyakan yung Katoliko, bang! Sige, habaan nyo pa. May nahuhulog pang ganun sumigaw. Tuloy-tuloy siyempre. Okay, ulit. Tinadyakan, bang! Naalala ng Katoliko, lahat ng santo pinagprayan. St. Joseph, St. Lumipad. Woo! Nakaligtas, palakpakan lahat ng Katoliko. Eto na, born again. Taga All for Christ yung pinili. Nandun eh. So, si Jerome kasi yung nandun. So, sabi ng terorista, ikaw, Jerome, halika dito. Bitin yung t-shirt mo kanina, halika dito. sabi ng terorista, ikaw ba handa ka na? Si Jerome, alam niya yung Diyos niya dumidinig sa panalangin. Handa na po. Gusto niyo po, si Joven pa yung tumadyak sa akin eh. So, ready na si Jerome. Tinadyakan. Bang! Sigaw naman tayo, men. Grabe naman. Support naman tayo dito. Isa pa, tinadyakan. Bam! Nag-pray si Jerome. Jesus, Jesus, Jesus. Papalapit siya ng papalapit dun sa sa sahig. Jesus, Jesus, malapit na. Jesus, Jesus, Jesus. Nung malapit na, ala. Kasi hindi. Nakakatawa yung kwento. Nakakatawa ba? Alam niyo, minsan sa buhay natin, ganun tayo pag nagpe-pray tayo kay Lord. Lord Jesus, may prayer po ako, ganito po. So, may mga times hindi dinidinig ni Lord agad, di ba? Pero ikaw nagpe-pray ka pa rin. Lord Jesus, nilalapit ko pa rin po ito. Pero minsan hindi pa rin dinidinig. Pero meron mga pagkakataon, dumarating na yung mga moments sa buhay natin na parang gusto mo nang bumitaw. Katulad ba nung tinulak sa bangin kanina, nung malapit ka na dun sa pagkalaglagan mo, mag-iiba na rin ba yung panalangin mo? O hindi matitinag yung pananampalataya mo? Kapag nanalangin ka, Jesus, 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 hanggang dulo,
Si Jesus pa rin ba yung kakapitan mo? If you want your prayer to be effective, you must have unwavering faith. Kahit anong mangyari, kahit anong nakikita mo, kahit nakikita mo yung sitwasyon hindi na pabor sa buhay mo, hanggang dulo, kakapit ka kay Lord. Kasi alam mo, yung Diyos natin, dumidinig sa panalangin yung Diyos natin. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. It says in Philippians chapter 4, verses 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi sa binasa natin, kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon mo sa buhay, huwag kang mangamba. Yung Diyos natin, siya yung in charge sa buhay natin. Amen? I have a story I want to share to you. Ang aking isa sa mga area ng buhay ko na na-realize ko yung paano maging effective talaga yung prayer. So si Kuya Francis, ako ay nagtatrabaho na for almost 5 years. Ako nga pala ay isang systems analyst sa PruLife UK. Ako ngayon nagtatrabaho. Systems analyst, ibig sabihin nun, ano siya, IT. Ako ay isang IT professional. Ang first company na pinagtrabahuhan ni Kuya Francis ay Accenture. Alam niyo Accenture? Okay, maganda din sa Accenture. Sa mga gagraduate ng IT, marerecommend ko naman doon. Sa una. So nag-apply ako doon sa Accenture and tinrain kami na Accenture. Nag-training ako doon for 2.5 months. And naging maganda yung career ko sa Accenture. Yung first year ko doon, nung nagkaroon ng evaluation, na-evaluate ako kasi kapag nagtatrabaho kayo, yung mga radicals, para may idea lang kayo. Pag nagtatrabaho kayo, at the end, may isang season kada taon na i-evaluate kayong lahat kayo na empleyado. Tapos sa Accenture, ang ginagawa doon, kino-compare yung proficiency ng bawat empleyado sa bawat isa. So parang sa classroom lang din, parang nirarank kayo from bottom to top. So yung first year ko sa Accenture, napakabuti ni Lord, binigyan niya ako ng pinakamataas na rating. So after nun, na-promote ako, and then nung mga second year ko na ata nun, I was still praying for promotion ng second straight promotion sa pangalawang evaluation. Naging maganda rin yung performance ko. Actually, ang performance ko nun ay second to the top. Pero, yung prayer ko na ma-promote, hindi dininig ni Lord. So, nung mga season na yon, meron ba sa season ng buhay nyo na parang nagtampo kayo kay Lord? Yung meron kang prayer, tapos ang tagal dinggin ni Lord, parang ikaw, hindi mo naman inaamin sa sarili mo, pero meron kang tampong nararamdaman kay Lord. Kasi ganun naman tayo mga tao eh. Kapag hindi mo na, tama ba? Ganun tayo eh. Kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, ang instant reaction mo, tatampo ko. Hindi ako pinahiram ng Looney Tunes na bag. So ganun yung naramdaman ko kay Lord. Medyo nagtatampo ko kay Lord. Lord, prayer ko naman yun, maganda naman yung intention ko, bakit gusto ko ma-promote, ganyan-ganyan. Dumating yung next evaluation, hindi pa rin ako na-promote. So 2 years in a row, hindi ako na-promote. Sabi ko kay Lord, Lord, iba na to. Anong mali? Kasi naglilingkod ako sa'yo, Lord, ganyan-ganyan, marami akong mga dahilan. Until na-discover ko kung ano yung dahilan ni Lord, kung bakit hindi niya ako pinopromote. Hindi niya pala ako pinopromote kasi gusto niya akong lumipat sa ibang kumpanya. So, nung mga panahon kasing yun, sa Accenture, sobrang busy ako. Maganda yung career ko, pero napapabayaan ko yung ministry ko. Yun yung mga panahon na hindi ako nakaka-attend ng IRAC, hindi ko na-attendan yung mga events sa gabi. Kaya pala gusto ni Lord na, anak, hindi kita pinopromote kasi hindi ko gustong magstay ka dyan sa Accenture. So nung na-realize ko yung direction na yun galing kay Lord, in-update ko agad yung resume ko. Hindi ako nangungusap sa inyo, baka isipin nyo nangungusap ako sa inyo. In-update ko yung resume ko,
William, hindi kita kinakausap. Baka sabi mo, kinakausap kita. In-update ko yung resume ko. Tapos, nag-apply ako sa iba't ibang mga kumpanya. At isa na nga doon yung ProLife UK. In short, natanggap ako sa ProLife UK at buong puso kong tinanggap ang paglipat ko sa ProLife UK. Alam nyo, para ma-appreciate nyo yung kwento, ganito. Yung pinagpe-pray ko na promotion, kung nangyari siya sa buhay ko, probably magkakaroon ako ng increase ng mga, hindi nyo naman alam yung starting ko noon eh. Siguro increase ng mga 5,000 max. Siguro isipin nyo, wow, ang laki. Pero sa totoo lang talaga, kakainin lang ng tax yung increase na yon. Pero ikinatampo ko pa kay Lord yun, yung 5,000 na hindi ko matanggap-tanggap, feeling ko, Lord, hindi ko pa rin natatanggap ng prayer na to, kailan ba? Yung pala ang gusto ni Lord, lumipat ako dun sa new company na ngayon, nakakapag-IRAC ako at nagagawa ko yung ministry na binigay sa akin ni Lord. Alam nyo ba yung difference nung increase na natanggap ko dun sa ProLife kaysa kung natanggap ko yung promotion? Kung natanggap ko yung promotion, again, di ba 5,000? Nung lumipat ako sa ProLife, alam nyo nangyari, ginawa ni Lord sa salary ko, dinoble ni Lord yung salary ko nung time na yon. And kaya pala niyang ginawa yon kasi pine-prepare niya kami ni Ate Karen for dun sa kasal namin, kaya nakaipon kami sa kasal. So, lagi ko lang inaalala yon pag meron akong prayer items na hindi pa dinidinig ni Lord. Alam ko lang na si Lord, probably meron siyang plano or hindi pa oras. Sa buhay nyo, probably ganun din. Pag si Lord meron tayong prayer na binigay, meron siyang 3 posibleng isagot. First, yes. Kung talagang tama yung timing and it is according to His will, yes. Second answer, no. Ibig sabihin lang nun, hindi according to His will. Third answer, later. Ibig sabihin nun, ibibigay ngayon pero hindi ka pa handa para dun sa prayer item na yun. So right now, if you are praying for something na matagal mo na talagang pinagpe-pray, partner in life or in promotion or a new job, probably hindi pa binibigay ni Lord because He has a better plan. Ang sinasabi lang ni Lord ngayon sa ating lahat, trust me. Alam ko yung ginagawa ko sa buhay mo. If you trust God, then His will is always better kung ano yung nasa isip natin. Amen? Amen. Palakpakan ulit natin si Lord. It says in Matthew chapter 17, verse 20, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Last point for today, unity with the church. If you want our prayers to be effective, we must be united with His church. It says in Matthew chapter 18, verses 18 to 20, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if 2 of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. If you want your prayer to be effective, sabi dito sa binasa natin, if 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Pwede tayo mag-pray kay Lord ng tayo lang, mag-isa lang tayo. Pero sa Bible, tinuturo sa Bible na there is power in unity. Sino sa inyo yung hindi nyo namimiss yung kapag nagpe-pray kayo dito as a group, yung pumupunta talaga kayo kapag as a group yung prayer nyo? Sino sa inyo? Sino sa inyo namimiss nyo yun? Minsan hindi ka nakakapunta. Alam nyo ba, if you can come, mas maganda yung mag-pray ng sama-sama kasi sabi dito sa Bible, sa binasa natin, if 2 of you agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. So if you want your prayer to be effective, maghata ka ng isang kasama mo sa network or kasama mo sa team nyo, sabihin mo, halika, pag-pray tayo. Bakit ganon? Ibig sabihin ba nun, hindi ka pwede mag-pray mag-isa? Pwede. Pero the Bible is teaching us na there is power in praying unitedly. Amen? So, 4 points for today. Ano yung point number 1? Genuine good intention. Point number 2,
Point number 3, unwavering faith. And point number 4, unity with the church. Amen. Who among you na-refresh yung isip mo tungkol sa prayer? Amen. Amen. And right now, as I end, I want to talk to our first-timers. Meron tayong mga first-timers dito. May sticker po kayo ng VIP sa inyong damit. You are welcome here sa church. Pwede ba natin sila uling palakpakan? Hello. Meron pa bang mga ibang VIP? Can I see your hands, please? Pwede ko pong makita yung mga kamay nyo. Meron tayong dalawa dito. Meron pa ba? Meron pa tayong... Hello, kuya. Welcome, ate. Welcome to All for Christ Church. Meron akong gustong i-share sa inyo this day. Ang tawag dito sa i-share ko sa inyo ay ABCs of a Good Life. Ito yung sikreto kung paano magkaroon ng isang buhay na kaaya-aya. And ABC lang to, napakadali na to. Napakadali nito. If you can listen to me, mga VIP natin, simpleng-simple lang to. Letter A. Letter A, sabi sa Bible, Romans 3, chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala, sabi sa Bible. And letter A, simpleng-simple lang, admit that you have sinned against God. Ibig sabihin nito, aaminin lang natin na nagkasala tayo laban kay Lord. Letter B, believe God loves you and Jesus died for you. Maniwala tayo na si Jesus, mahal tayo at siya namatay sa atin sa cross at nabuhay muli para sa atin. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. And lastly, letter C, confess with your mouth that Jesus is your Lord and your Savior. It says in Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe that God raised Him from the dead, then you will be saved. Simple lang po itong gagawin natin, ABCs of a Good Life. Susundin nyo lang po yung prayer na gagawin natin. Papangunahan ko po kayo. And if you want God to work in your life, I will count 1, 2, 3. Kung gusto nyo lang po gawin itong simple prayer na to, gusto ko lang po itaas yung kamay nyo so that I can see your decision today. So, I'm going to count 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Meron po bang gustong gawin itong simple prayer of accepting God today? Anyone? Mga bisita natin? Meron po ba? Huwag kayong mahiya. Amen. Sige, thank you po, ate. Yung iba po natin mga bisita, this is simple prayer. Thank you so much, kuya. Thank you, kuya. Thank you so much. And pwede ko pa ma-request na tumayo kayo po sa inyong kinaupuan. Sige, huwag kayong mahiya. Palakpakan natin sila. Amen. Last na lang po, pwede pa kayong lumapit sa akin dito sa harapan para makausap ko kayo ng mas maayos, ng mas malapitan. Hello, ate. Welcome to All for Christ. Welcome. Harap lang po kayo sa akin. Hello, ate. Welcome to All for Christ. Hello, ate. Welcome. Kuya, welcome to All for Christ. Hello, kuya. Welcome to All for Christ. Harap lang po kayo sa akin. All right. As we are praying here, can you please support us in prayer as I explain to them yung ABCs of a Good Life? Hello. So, yung in-explain ko sa inyo kanina, simple lang siya. Sasabihin lang natin kay Lord na, Lord, nagkasala po ako laban sa inyo. Patawarin niyo po ako. Ngayon po, gusto ko pong baguhin ninyo ako at naniniwala ako na kayo ang aking Diyos at tagapagligtas. Simple lang po itong prayer na to. Pero sabi sa Bible, kapag ginawa niyo po siya, you will become a child of God. So, gagawin po natin, meron akong babanggitin na prayer, ulitin niyo lang po siya. Handa na po kayo? Handa na kayo? Sige, can you bow down your heads? Ipikit niyo po yung mga mata niyo. Sundin niyo po ng malakas itong panalangin na to. Sabihin niyo po ng malakas, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito. Ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng aking nagawa. Patawarin po ninyo ako, linisin po ninyo ako, at hinihiling ko po, Panginoon, na pumasok po kayo sa aking buhay. Naniniwala po ako na kayo ang aking Diyos at ang aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin sila, ang ating mga bagong kapatid. Amen. Alright, so you're so welcome here at All for Christ Church. Huwag niyong kalimutan tong araw na to. Today is September 4, 2016. Tawag dito sa araw na to ay your spiritual birthday. Sabi sa Bible, nung ginawa mo yung prayer na yun, nasulat yung pangalan nyo sa Book of Life. So, see you in heaven. And right now, we just want to welcome you as I call yung mga leaders natin sa church, kakamayan lang nila kayo to welcome you.